Ang ating mundo ay tunay na nababalot ng misteryo. Misteryo na hindi lahat ng tao ay pinaniniwalaan ito. Hindi rin pinaniniwalaan ng mga tao ang mga nilalang na gaya na lamang ng mga aswang dahil iilan lamang ang nakakakita at nakakaranas sa mga ito. At karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala at sinasabi pa nga ng iba na ito ay kwentong barbero o di kaya ay katang-isip lamang at ang tanging makakapagpatunay lamang na totoo sila ay ang mga taong nakakita at nakalaban na ang mga ito. Kagaya na lamang ng mga antingero at antingera. Ngunit paano kung ikaw na mismo ang makakita sa kanila? Ano ang iyong mararamdaman at ano ang iyong gagawin? Mga mahal naming tagapakinig, atin pong tunghayan ang kwento ng ating sender na si Dado na kasalukuyan ngayong naninirahan sa Tondo, Manila. Magandang araw sa iyo, Karine, at sa lahat na rin ng mga tagapakinig sa channel na ito. Bago ko simulan ang aking kwento at karanasan patungkol sa mga aswang na layog at lakaw, ay hayaan niyo akong magpakilala sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dado. Nasa 57 taon na ako ngayon at tubong Quezon Province. Pero kasalukuyan akong naninirahan ngayon sa Tondo kasama ng aking mga anak. Ang karanasan na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay nangyari noong taong 1981. Karanasan ko ito mismo noong magbakasyon kami sa Nueva Vizcaya, at upang lubos ninyong maunawaan ay ikukwento ko sa inyo ang lahat-lahat kung paano ito nagsimula. Abala ako ng umagang yon sa pagliligpit ng aking mga gamit kasama ang dalawa kong kaibigan na si Harry at Joey. Sa pagkakatanda ko ay nasa 16 na taong kaming dalawa ni Joey at si Harry naman ay nasa 17 taon na. Tuwang-tuwa kami nang ibalita sa amin ng aming guro na bakasyon na kaya wala ng pasok. Pero may kinakailangan kaming tapusin na project bago kami makapagtapos ng sekundarya. Agad na lumapit sa akin sina Harry at Joey at inakbayan nila akong dalawa. Palabas na kami noon ng silid nang magtanong si Harry kung saan kami magbabakasyon. Uy, Dado! Sa tingin mo, saan magandang magbakasyon? Yung kakaiba naman ng tanawin. Abay, ewan ko sa inyo. Di ba kayo naman ang taga rito? Kakalipat nyo lang dito sa Quezon noong nakarang taon lang. Baka pwedeng magbakasyon sa inyo. Makakatulong na rin yun sa project na pinapagawa sa atin ni Ma'am Santos. Oo nga no, magkakagrupo pa naman tayo ron. Ano kung sa inyo na lang tayo, Hari, magbakasyon? Hindi pwede sa amin. Tsaka wala na rin ang bahay namin doon dahil binawi na ng may-ari lupang kinatitirikan ng bahay namin. Kaya nga lumipat kami dito dahil narito ang lupain ni tatay. Ganun ba? Ang sarap pa naman sana magbakasyon, no? Tsaka mas makikilala natin ang bawat isa. Ikaw, Joey. Ako? Bakit naman ako? Iba't taga Nueva Vizcaya ka? Eh di, doon na lang tayo magbakasyon. Isa ba? Makakatulong kay Dado ang pagpunta namin sa inyo para sa sinusulat niyang comics. Di pwede. Delikado rin sa amin. Hindi niyo ba nababalitaan na marami doon mga masasamang nilalang? Katulad ng mga aswang. Ayoko mapahamak kayo. Baka ako pasisiyan ng pamilya niyo kapag may nangyari sa inyong masama. Sige na. Mabilis lang naman Tsaka, alam naman namin na hindi mo naman kami pababayaan kapag naroon na kami dalawa ni Harry. Isa pa, hindi naman kami magdadala ng kapahamakan sa inyo. Hindi pwede. Ayoko nga. Mahirap dun sa amin. Hindi natin alam kung sino ang aswang at hindi. Di ba, may pangontra sa mga aswang? Yun ang gamitin natin. Pagdadala kami ng bawang, asin, kalamansi. Sige na, Joey, pumayag ka na para naman to sa project natin at saka sa comics ni Dado. Oo na nga. Sige na nga. Basta wag niyo ko sisihin kung may mangyari sa inyo Kayo nagpumilit sa akin. Bahala kayo dyan.
Ayos ka rin, Joey ah. Parang hindi ka namin kaibigan. Damay-damay na tayo no. Para sa grades naman natin to. Inakbayan namin siya ni Harry at napipilitan na lamang siyang tumango at napakamot sa kanyang batok. Pinag-usapan agad naming tatlo na aalis kami sa susunod na araw. Napagkasunduan din namin na magkita-kita na lang kami sa sakayan. Umuwi na rin kami noon sa aming bahay para magpaalam sa mga magulang namin. Pinayagan naman ako ni nanay at tatay. Basta lang daw ay mag-iingat ako. Pinaalalahanan din nila ako na magbaon ng asin, bawang at saka kalamansi. Pinadala rin sa akin ang buntot pagi na siyang pamana pa ni Lolo Estong kay tatay. Nilagay ko naman ang lahat ng mga yon sa aking bago ako natulog ng gabing yon. Nagbasa muna ako ng comics tungkol sa mga elemento at iba pang mga nilalang sa mundo. Pero kahit anong hanap ko ay wala akong makitang comics patungkol sa mga aswang. Bumuntong hininga na lamang ako ng mga sandaling yon at inalala ang mga kwento sa amin ni Lolo. Sa ganoong paraan, naging handa ako sa pagpunta namin sa Nueva Vizcaya. Pagkarating ng araw ng aming pag-alis, ay agad akong nagpaalam sa aking mga magulang. Pinaalalahanan nila ako mag-ingat at huwag basta-basta sasama sa mga hindi kilala ni Joey. Manatili lang daw akong kasama palagi sina Joey at Harry. Pinasok ko naman sa aking isipan ang bilin na yon nila nanay at tatay. Nagkita-kita naman kaming tatlo sa sakayan at baka sa mga mukha ng dalawa kong kaibigan ang saya na nararamdaman nila para sa bakasyon namin na yon at sa kung paano namin tatapusin ang aming project at ganoon din naman ang nararamdaman ko. Di na ako makapaghintay na makatungtong sa Nueva Vizcaya. Itong una kong bakasyon, simula nung pinanganak ako. Halata nga. Mukhang ngayon ka lang nakalabas sa lungga mo eh. Ito naman, para ba akong daga sa pagkakasabi mo, ah? Wala akong sinasabing ganyan ah. Binibiro lang kita. Masyado kang seryoso rin. Magsasalita pa sana si Harry nang bigla siyang napapikit at napahawak sa kanyang ulo. Nakita naman ni Joey ang pamumutla niya habang pinagpapawisan ng butil-butil. Nagkatinginan kaming dalawa at alam na namin kung anong dahilan nun. Nasusuka at nahihilo si Harry sa biyahe. Kaya pala panay ang daldal nito kanina pa para aliwin ang kanyang sarili. Noong hindi niya napigilan ng pagsusuka, ay isinuka na niya ang lahat ng kinain niya kanina. Hinaplos ko ang kanyang likod habang si Joey naman ay inalok siya ng tubig. Pambihira, Harry! Ang lakas mong mamagaya na magbakasyon, tapos ikaw pala tong mahiluhin sa biyahe. Huwag ka ng panira, kita mo nang nahihilo ako eh. Uy, tama na nga yan. Huwag na kayo mag-away, oy. Magpahinga na tayo at mahaba pang oras bago tayo makarating sa pupuntahan natin. Wala nang nagawa pa sina Harry at Joey kundi ang manahimik na lamang. Naupo ng maayos si Harry para makalanghap ng hangin at ipinikit ang kanyang mga mata. Si Joey naman ay humiram sa akin ng comics para magbasa at nang malibang na rin habang nasa biyahe. Napailing na lamang ako at saka bumuntong hininga ng mga sandaling yon. Napakalayo din ng nilakbay namin patungong Maynila at gutom na sina Harry at Joey. Kaya dumaan muna kami sa isang karinderya para kumain. Bumili na rin kami ng aming makakain para sa biyahe namin papuntang Nueva Vizcaya. Nawala na rin ang hilo ni Harry kung kaya't masigla na naman siyang nakikipag-asaran sa amin ni Joey. Panay ang tingin namin sa lugar. May naglalakihan ng gusali ng panahon na yon at maraming mga tao nang nangangalakal. Masayang masaya kaming tatlo dahil kahit papaano ay nakatungtong kami sa ibang lugar. Hindi rin naman kami nagtagal ng 2 oras sa Maynila at tumungo na agad kami sa terminal ng bus papuntang Nueva Vizcaya. Sa bintana pumesto si Harry para daw hindi siya mahilo at masuka. Hinayaan naman namin siya ni Joey hanggang sa makarating na nga kami sa aming destinasyon. Oh, nasaan lang inyo, Joey? Tara na, tumungo na tayo ron. Hapon na oh.
Nakagabihin pa tayo niyan eh. Sandali lang. Samahan niyo muna ako tumungo doon sa loob oh. Puntahan ko si nanay kung nagbebenta pa siya ng isda sa pwesto namin sa loob. Sige Joey, samahan ka namin. Mauna ka na at susundan ka namin. At bumulong naman sa amin si Joey. Oh, mag-iingat kayo ha. Huwag niyong kalimutan ang magsalita ng pabalik kapag kinausap kayo ng mga tao rito na hindi niyo kilala. Kung tapikin o hawakan nila kayo, tapikin niyo rin sila pabalik. Bakit naman nila gagawin yun? Hindi naman namin sila kilala. Ikaw talaga Joey oh. Lakas ang tama mo no. Bahala kung ayaw maniwala Hari. Sinasabi ko sa iyo ang nararapat na huwag kang maraming reklamo riyan. Para din naman sa iyo kung sakali. Alam mo naman kung saan ka lugar. Tama si Joey Hari. Mas alam niyan dapat na gawin. Sundin mo na lang siya pre. Kung ayaw mong aswangin ka mamaya. Ginawa kong pabulong ang pagkakasabi ko noon kay Hari para makaramdam siya ng takot at para na rin hindi marinig ng mga taong nakatingin sa amin. Kaya naman binati namin, tinanguan at nginitian ng mga taong nakakasalubong at nakatingin sa amin. Kahit na magmukha kaming parang mga ewan, mas mabuti na yun para maunahan namin ang mga aswang kung sakali. Pagdating namin sa pwesto kung saan nagtitinda ng isda ang nanay ni Joey, ay wala na ito roon. Sabi ng kakilala ni Joey ay nakauwi na ang kanyang ina dahil maagang naubos ang paninda nito. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang yayain na kaming pumunta sa kanila. Habang sa daan papasok sa kakahuyan, ay panay ang hawak ni Hari sa braso ko. Lalo pa sa tuwing nakakarinig siya ng kaluskos o kaya huni ng tuko na nasa mga puno. Panay naman ang iwas ko sa kanya, pero panay rin ang kanyang sunod sa akin at kapit. Biglang nanindig ang mga balahibo ko sa aking braso nang makarating kami sa baryo nila Joey. Halos pinagtitinginan kami ng mga taong naroon sa labas ng kani-kanilang mga bahay habang dumadaan kaming tatlo. Hinintay kami ni Joey. Sa kanya kami inakbayang dalawa ni Hari. Pagkatapos noon ay malakas siyang sumigaw. Tito! Tita! Magandang hapon po sa inyo! Mga kaibigan ko pala mga to. Narito sila para tapusin ang project namin. Huwag niyo sana silang pag-interesan ha. Mait niyo sana silang tanggapin sa ating baryo. Tumango ang ilan sa kanya at ang ilan naman ay mariing nakatitig sa amin na para bang ang titig nila ay unti-unti kaming pinapatay ni Hari sa kanilang isipan at para kaming kinakain ng buhay dahil ang iba ay nanilisik ang mga mata. Mas hinigpitan ni Joey ang pagkakaakbay sa amin at binilungan niya kaming ngumiti at bumati sa mga kabaryo niya. Ginawa naman namin yon ni Hari kahit naramdam ko ang panlalamig ng aking sikmura. Yung dalawang babaeng yun, mag-iingat kayo ron. Ngitian nyo lang sila. Kalat na kalat sa baryo namin na sila ang aswang. Yun din sa may pinakaunang bahay. Kilala rin na aswang ang nakatira roon. Kaya mag-iingat kayo ha. Huwag niyo basta-bastang iwan ang asin, kalamansi at bawang na biniling ko sa inyo. Tumango kaming dalawa ni Hari sa sinabing yon ni Joey. Pigil hininga tuloy ako hanggang sa makarating kami sa harap ng bahay nila. Doon na lamang kami nakahinga ng maluwag ni Joey. Mabilis na kumatok sa pinto si Joey at bumukas din naman yun agad. Pumasok siya at sumunod naman kaming dalawa ni Hari. Pero ganun na lamang ang pagkakasigaw ng malakas ni Hari at pagyakap sa akin nang makita namin ang isang matandang babae na may mahaba at puting buhok. Nakatayo ito sa pintuan at matalim ang tingin sa amin. Aswang! Aswang! Lumayo ka sa amin! Aswang ka! Uy! Baliw! Lola ko yan! Hari! Isa pa! Hindi siya aswang! Hindi kami mga aswang! Baliw na to oh! Napakamot si Hari nang batukan siya ni Joey ng mahina. Nakangiwing nakangiti si Hari sa lola ni Joey kasabay ang paghingi niya rito ng paumanhin dahil napagkamalan niya itong aswang. Doon naman lumabas ang ina ni Joey
nang marinig ang ingay namin mula sa sala. Gulat na gulat ito nang makita kami ni Harry. Kaagad na nagmano si Joey sa kanyang ina at ipinakilala kaming dalawa ni Harry. Sinabihan naman ito si Joey ng tungkol sa mga aswang at dapat namin gawin habang namamalagi kami roon. Nay, nasabi ko na po sa kanila ang mga dapat gawin kung sakali. Tumango si Aling Presi sa amin at niyaya kami patungo sa silid ni Joey kung saan doon kami matutulog habang naroroon kami. Pinakilala rin ni Aling Presi ang kuya ni Joey na si Kuya Paulo at agad naman kami nitong pinati. Lumabas pa ito para bumili ng karne sa tindahan para daw masarap ang ulam namin ng gabing yun. Tuwang-tuwa naman kaming dalawa ni Harry dahil talagang maluwag at mainit ang pagtanggap sa amin ng pamilya ni Joey. Talagang tuwang-tuwa sa amin ang kuya at ang nanay mo ha. Mabuti hindi sila nagalit dahil narito kami dalawa ni Dado. Di naman sila ganun no. Ang ikinababahala lang nila ay ang kaligtasan nyo. Lalo pat marami nga aswang dito sa aming baryo. Pero hayaan nyo, at may kaibigan naman si nanay na isang antingera. Antingera? Nakarinig na ako ng salitang yun ah. Parang naikwento sa akin yan ni Lolo sa akin. Yan ba yung may mga tanga na anting-anting na siyang lumalaban sa mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang? Oo, yun nga. Naku, napakagaling na Aling Rebecca pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lalo na kapag kasama niya ang kanyang anak na si Julie. Ang astig nilang mag-inang tignan oh. Hayaan nyo at ipapakilala ko sila sa inyo bukas kapag may oras. O kung maabutan natin sila. Madalas kasi silang wala eh. Pangako mo yan Joey ha. Huwag mong kalilimutan. Baka sila ang maging inspirasyon ko na maging bida sa comics kung gagawin. Oo nga no. Di rin na makapaghintay na makilala sila. O siya, sige. Tingnan natin kung bukas maabutan natin sila Aling Rebecca. Nakipag-appear pa ako kay Harry nang matapos marinig ang sinabi ni Joey sa amin. Pagdating ng kuya ni Joey ay agad nitong nilagay sa palanggana ang karne ng baboy. Mabilis na tumungo roon si Joey, saka kumuha siya ng kalamansi. Sumunod naman kami ni Harry sa kanya at pinagmasdan namin siya ng maigi. Noong pigaan ng kalamansi ni Joey ang karning dala ng kanyang kuya, ay nagulat na lamang kami nang maging kamay yon ng tao. Napaatras kami ni Harry at nanginginig ang buong katawan habang nakatitig doon. Nilingon naman kami ni Joey at seryoso ang mukha nito, saka siya bumuntong hininga. Tinawag niya si Aling Presi at ang kanyang kuya Paulo. Maging ang mga ito ay nagulat nang makita ang kamay ng isang tao. Mukhang pinagkaisaan ako ng mga aswang. Hindi ko akalain na ganito pala ang kanilang gagawin. Paano yan kuya? Baka nasundan kanila. Bigyan mo sila ng asin at bawang. Wala ngayon si Itay kaya siguradong susugod sila dito. Lalo pa at may mga kasama ka. Isara nyo ng maigi mga bintana at pinto at walang lalabas kahit anong mangyari. Naintindihan nyo ba? Sige kuya. Ako nang bahala sa dalawa kong kaibigan. Hoy, Joey, ano bang nangyayari ha? Naku, di ko rin alam. Pero maging mapagmatsyag ka at makipagtulungan sa amin. Tinawag kami ni Joey patungong kusina. Tinulungan namin si Aling Presi na magpaapoy at makahanap ng kahit anong klaseng goma, tsinelas, lagay ng tubig, bota at iba pa. Ilang sandali pa'y narinig namin ang munting huni ng hindi pamilyar na hayop sa labas ng bahay. Parang nagpapaikot-ikot yon sa paligid. Rinig na rinig din namin ang malakas na pagaspas nito at marahas na kaluskos sa dingding. Mabilis naming nilagay sa apoy ang mga goma. Kumuha si Aling Presi ng agwa bendita, kalamansi, asin at bawang. Pinaghalo niya yon sa isang lagayan. Pambihira! Dinayo tayo ng aswang na layog. Ano? Aswang na layog? Yung lumilipad na aswang tapos humahaba ang buhok? Oo, yun nga.
Mahirap pa naman silang kalabanin lalo na't kabilugan ng buwan. Natatakot na ako ha. Huwag niyo ko iwan dito. Nagsumiksik sa akin si Harry at mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Inirapan ko siya dahil sa kanyang katuwagan ng mga sandaling yun. Dahil sa ginagawa niya ay mas lalo akong kinakabahan. Pero hanga ako kay Joey dahil kalmado lamang siya at parang hindi takot na makaharap ang isang aswang. Noong matapos si Aling Fressie sa kanyang ginagawa, ay tinawag nito si Kuya Paulo. Tinulungan naman siya nito na buhatin ang timba na pinaghaluan ng agwa bendita, kalamansi, bawang at asin. Mahigpit kaming pinagbawalan ni Aling Fressie na lumabas. Sinabihan din niya si Joey na ito na ang bahala sa amin. Noong lumabas si Aling Fressie at si Kuya Paulo, naiwan kaming tatlo sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami at hinintay kung anong mangyayari sa labas. Narinig na lang namin ang isang sigaw ng nakakakilabot na boses na nagbumula sa labas. Nabuhusan na nila nanay ang aswang. Dito lang tayo at sila nang bahala sa labas. Tumango kaming dalawa ni Harry dahil sa sinabi ni Joey. Hindi rin kasi kami makagalaw ng maayos dahil sa kaba at takot. Nanlalamig ang tiyan ko habang nanginginig ang aking mga tuhod. Makaraan ang ilang sandali ay nakarinig kami ng ingay sa labas. Mukhang may bagong dating. Napatingin sa akin si Joey at hinila niya kami patungo sa bintana para sumilip. Nakita namin doon si Aling Fressie, Kuya Paulo at ang dalawang babae na bagong dating. Ang isa rito ay halos kasing edad lang ni Aling Fressie at ang isa naman ay isang babae na mukhang kaedad lang din namin. Kaharap nila ang dalawang aswang na layog. Lumilipad ang mga ito sa ere. May pangit at kahindik-hindik ang itsura ng mga ito. Gumagalaw ang napakaitim at napakahabang buhok. Mas lalo kaming kinilabutan sa nakikita naming tatlo. Sina Aling Rebecca at Julie, mabutit nakarating silang dalawa. Lagot na kayo ng mga aswang na yan. Hindi nila kakayanin ang mag-ina. Talaga? Sila na pala yan? Tanong nga ni Harry habang nanatiling nakasilip kami sa maliit na siwang ng bintana. Ang astig nilang mag-ina oh. Saad ko dahil sa pagkamangha sa mag-ina. Biglang pumasok sila Aling Fressie at Kuya Paulo sa loob ng bahay. Agad nilang sinara ang pinto pagkapasok nilang dalawa. Sinubukan nila kaming palayuin sa bintana pero hindi ako umalis sa kagustuhan na mapanood sina Aling Rebecca at Julie kung paano ang makipaglaban. Wala nang nagawa sila Aling Fressie kundi ang bantayan na lang kaming tatlo na malapit sa bintana. Kitang-kita namin kung paano lumundag si Aling Rebecca habang may hawak na punyal. Si Julie naman ay isang baston ang hawak nito. Pinaikot-ikot niya yon para sanggain ang mahabang itim na buhok ng dalawang aswang na layog. Habang patuloy na umaatake sa Aling Rebecca, nagtagpo ang kanilang paningin ni Julie na tila ba may ibig sabihin ang tinginan na yon. Nagkatinginan sila ng walang salisalita na para bang kailangan nilang magtulungan upang matalo ang mga aswang. Biglang hinagis ni Julie ang baston kay Aling Rebecca na mabilis naman itong sinalo at ginamit upang itulak palayo ang isa sa mga aswang na sumugod sa kanya. Sinigawan ni Aling Rebecca ang kanyang anak na si Julie na kunin ang punyal nito habang patuloy na ipinapamalas ang kanyang kagalingan sa pakikipaglaban. Agad na tumalima si Julie at hinugot ang punyal mula sa kamay ni Aling Rebecca. Sa isang mabilis na galaw, sinugod ni Julie ang natitirang aswang at tinaga ito ng buong lakas. Tumalsik ang dugo ng aswang, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Bagkus, lalo pang nagalit ang nilalang at nagpakawala ito ng isang matinis na halakhak na para bang nasisiraan ng bait. Biglang tumigil sila Aling Rebecca at Julie. Nakita kong hinawakan nila ang kanilang suot na kwintas. Kitang-kita ko ang pag-ilaw ng mga yon.
Pagkatapos noon, narinig namin na sabay na may binabanggit na mga salita ang mag-ina habang nakatingin sa dalawang aswang na layog. Bigla na lamang silang inatake ng dalawang aswang gamit ang mahabang buhok ng mga ito habang nagpaikot-ikot sa ere. Nagpatuloy ang kanilang laban sa dalawang aswang at habang tumatagal ay tila lalo pang tumitindi ang kanilang labanan. Hindi maiwasan na magkasugat ang mag-inang antingera, pero nanatili silang matatag at hinarap ang kanilang mga kalaban at batid kong higit na mas malakas sila kumpara sa mga ito. Sa huling paglusob ng mga aswang, magkasabay na itinaas ni Aling Rebecca at Julie ang kanilang mga sandata. Sabay nilang sinugod ang kanilang mga sarili at sa pagsasanib puwersa nila ay nagtagumpay sila sa pagpatay sa dalawang aswang na layog. Bumagsak pa ibaba ang dalawang aswang habang nag-aagaw buhay ang mga ito. Hinila kami ni Aling Fressie palayo sa bintana, kaya hindi na namin nakita kung anong ginawa nila Aling Rebecca at Julie sa dalawang aswang. Naghintay kami ng halos 30 minuto bago kami nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Tumayo si Aling Fressie at binuksan yon. Pumasok doon ang mag-ina, kung kaya't mas nakita namin sila ng mas malapit. May ilan silang sugat na dumurugo. Agad naman silang tinulungan ni Aling Fressie na gamutin yon. Titig na titig ako sa kanilang mag-ina ng mga sandaling yon. Labis akong humahanga sa taglay nilang galing at husay sa pakikipaglaban. Agad na tumayo si Harry at hinila ako patungo sa harapan nila Aling Rebecca at Julie. Pinanlakihan ko ng mga mata si Harry dahil sa kanyang ginawa. Nagpakilala si Harry at pinakilala niya rin ako sa mag-ina. Natutuwa naman si Aling Rebecca sa amin. Samantala, tahimik lamang si Julie at seryoso na nakatingin sa amin ni Harry. Pagkatapos na gamutin ni Aling Fressie ang sugat nila Aling Rebecca at Julie, ay niyaya na niya kaming lahat para kumain. Doon din kumain ng hapunan ang mag-ina. Noong una ay tumanggi pa sila, pero nang pilitin sila ni Aling Fressie ay agad na rin silang pumayag. Habang kumakain ay nagsimula na akong magtanong tungkol sa kakayahan nila Aling Rebecca at Julie. Bigla namang sumingit si Joey, dahilan para pandilatan ko siya ng mga mata. Pasensya na ho kayo rito sa kaibigan ko ha, Aling Rebecca. Julie, sadyang matanong talaga siya. Kinakailangan niya kasi yun sa comics na gagawin niya. Gusto niya raw kayo ang magiging bida roon. Opo, totoo po yun. Kinakailangan ko na po kasing tapusin ang comics na gagawin ko. Kayo pong naisip kong gawin na bida. Marinig ko mula kay Joey ang tungkol sa inyong mag-ina. Pero ayos lang kung hindi kayo pumapayag doon. Nakakahiya po kasi. Naiintindihan ko po. Ngumiti naman si Aling Rebecca sa akin at walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa kagustuhan ko. Si Julie naman ay tumangulang at hindi nagsalita. Nagpatuloy lamang ito sa pagkain. Nang matapos kaming kumain, ay nagpaalam sina Aling Rebecca sa aming lahat para umuwi. Nagpasalamat din sila kay Aling Fressie sa hapunan. Noong umalis na sila, ay hindi ko na naitago ang sayang naramdaman ko. Agad akong nagpaalam sa kanilang lahat para gumawa ng comics. Sumunod naman agad si Harry at Joey sa akin. Kinuha ko agad ang notebook na dala ko at nagsimula akong gumuhit para simulan ng comics. Naramdaman ko ang pag-upo ng dalawa kong kaibigan sa aking tabi at pinagmasdan nila ako habang gumuguhit. Ang galing mo talagang gumuhit, Dado. Ang angas ka agad ng unang guhit mo. Kapag natapos mo yan, kami ang unang magbabasa ha. At saka syempre, dapat nandyan din kami. Oo nga, Dado. Hindi na kami makapaghintay ni Joey na mabasa yan. Kung paano mo sisimulan at tatapusin. At nakakatiyak din ako, nakasama kami sa kwento. Oy, kayo dalawa, wag nga kayo magulo. Doon nga kayo, hindi ako makakapagsimula sa ingin ninyong dalawa. Pagrereklamo ko sa kanila,
at umiling lamang sila sa akin nang sabihin ko yun. Agad silang tumayo at tumungo na sa papag. Ako naman ay nagpatuloy sa pagguhit. Ganadong ganado sa pagpapatuloy ng aking ginagawa. Iba talaga kapag may ideya ka na. Lumipas ang isang araw at nakalahati na namin ang project na bayong na siyang gawa sa Abaca. Tinulungan pa kami ni Aling Fresi at ng lola ni Joey kaya nakagawa kami ng 3 bayong. Pagkatapos ng pakikipaglaban nila Aling Rebecca at Julie sa 2 aswang na layog ay hindi ko na nakita silang mag-ina. Nais ko pa sana silang makausap para sa ginagawa kong comics, subalit mukhang may pinuntahan ng mga ito. Hapon, nang magaya si Joey na tumungo sa kanilang bangka. Umuwi na kasi ang tatay niya, kaya't may bangka kaming sasakyan. Gusto raw niya kaming ipasyal sa bangka na pagmamay-ari nila. Niyaya niya rin kami na manghuli ng mga isda. Habang sakay ng bangka, ay kalmado at hindi gumagalaw si Harry. Takot na baka bumaligtad ang bangka at malunod siya. Hindi kasi marunong lumangoy si Harry. Kami naman ni Joey ay sanay na sa dagat, kaya't nakakalungoy kami kahit papaano. Umuwi na lang kaya tayo. Nakakita na tayo ng bangka at dagat oh. Huwag na tayo manghuli pa ng isda. Kita mo to. Akala ko ba bakasyon ang punta mo rito? Bakit parang gusto mo lang din manatili sa bahay? Hanggang sa susunod na araw na lang tayo rito at babalik din tayo sa Quezon. Nga pala, Joey. Bakit ba sa Quezon ka pa nag-aaral? Nandito na ng mga magulang mo sa Nueva Vizcaya. May bangka naman kayo. Nagbebenta naman kayo ng isda sa palengke. Tapos may paaralan naman dito. Kinakailangan ko kasing samahan ng kapatid ni nanay na si Tita Susana. Walang mag-aalaga sa kanya, pre. Pinakaisapan ako ni nanay na samahan ko muna si Tita pansamantala habang hindi pa nakakauwi ang anak nito mula sa ibang bansa. Ayun, pumayag naman ako. Kaya sa susunod sigurong taon, wala na ako sa Quezon. Lubos-lubusin na natin itong pagsasama natin dahil darating ang panahon na maihiwalay na ako sa inyo. Pampihira, bakit ngayon mo nang sinabi sa amin tungkol dyan? Di ka naman nagtanong eh. Natatawang tugon ni Joey kay Harry. Uy, manghuli na lang tayo ng isda. Mas mabuti pa yon nang may maulam tayo mamaya. Alam kong sawa ka lang sa isda, Joey. Pero yun ang gusto kong ulam mamaya tsaka yung masayang manghuli ng isda. Sige ba, gusto ko rin yan. Pero nahihilo na talaga ako. Tiisin mo muna, Harry. Manghuhuli lang kami para may ulam tayo mamaya. Hindi na nagsalita pa si Harry at hinayaan na kami ni Joey na manghuli ng isda. Pasado 3:00 na ng hapon kami nakauwi at napuno namin ang isang balde na aming dala kanina ng samot-saring isda. Tuwang-tuwa naman si Aling Fresi sa amin dahil marunong daw pala kaming manghuli ng isda. Kinagabihan, habang nagpapahinga, ay nakarinig kami ng sigaw mula sa kabilang bahay. Taranta na tumanaw sa bintana ang mga magulang ni Joey, maging ang lola nito at kuya. Kami naman ay nakanuod sa kanilang likuran. Naningkit ang mga mata ko nang makita ang isang nilalang sa ibabaw ng bubungan ng bahay, para itong nakadapa habang sumisilip sa loob ng bahay. Pambihira. Mukhang dadalihin na yung buntis na si Annalyn. Grabe talaga itong mga aswang na ito. Mga walang awa at walang sinisino. Kung ako lang talaga may kapangyarihan kagaya nila Aling Rebecca at Mayumi, lagot talaga sa akin ang mga aswang na yan. Ang sarap siguro magkaroon ng anting-anting na kuya. Pero paano yan? Mukhang wala ang mag-ina. Kawawa naman si Ate Annalyn. Eh di, tayong lalaban sa aswang na yan. Matapang kong sabi sa kanila na ikinalingon naman nilang lahat. Uy, kaya mo ba silang harapin? Wala kang kakayahan na labanan sila. Isa lamang tayong ordinaryong tao. At sigurado kong mamamatay lang tayo sa oras na kalabanin natin sila. Kaya tumahimik ka na lang dyan, Dado. Ayoko pang mamatay, no? Marami pa akong pangarap sa buhay. Ayoko matapos ang buhay ko rito. Ang sabihin mo, Harry, naduduwag ka lang. Meron naman tayo sa dati at yung ng katapangan at kagustuhang mailigtas ang buntis.
Iisa lamang ang buntis kumpara sa atin, at kapag hinayaan lang natin ang aswang na yan, mapapahamak ang batang nasa sinapupunan ng babae. Wala ni isa sa kanila ang sumagot sa akin at mabilis kong tinungo ang silid at kinuha ang buntot pagi na ipinadala sa akin nila nanay. Gulat na gulat silang lahat nang makita ang dala ko. Agad na lumapit sa akin si Joey para pigilan ako. Huwag kang padalos-dalos, Dado, ha. Hindi madaling kalaban ang aswang. Tsaka baka darating din si na Aling Rebecca. Kailangan muna natin pag-isipan ang lahat. Pero tumatakbo ang oras, Joey, at sa ilang sandali lang pwede nang mapahamak ang batang nasa sinapupunan ng kanyang ina, at hindi yung kaya ng konsensya ko. Kung natutuwag kayo ni Harry, ako na lang ang lalaban mag-isa. Pero Dado, tama si Joey. Kailangan natin maging maingat, pre. Huwag mo ilalagay sa kapahamakan ng buhay mo. Isipin mo, nauuwi pa tayo sa Quezon sa susunod na araw. Makinig ka naman sa amin, Bumuga ako ng hangin sa katumango. Muli namang bumaling sina Joey at Harry sa bintana para tignan ang aswang na nasa bubungan pa rin. Rinig na rinig ko na nagkakagulo na ang mga tao sa loob ng bahay ng buntis. Napasinghap kaming lahat nang dumapo pa ang dalawang aswang na layog para tulungan ang aswang na nauna. Humigpit ang pagkakahawak ko sa buntot pagi ng mga sandaling yun. Dahan-dahan akong humakbang patungong kusina. Kumuha ako ng asin, kalabansi at bawang. Inilagay ko yon sa aking bulsa. Binuksan ko ang pinto sa kusina at mabilis akong dumaan sa likod. Hindi naman namalayan nila Harry at Joey ang pag-alis ko, kaya't nagpatuloy ako. Patungo na sana ako sa bahay kung saan nakadapo sa bubong ang tatlong aswang nang matigilan ako. Nakita ko si Aling Rebecca at si Julie na parating na. Agad akong nagkubli sa punong kahoy at pinagmasdan ang kanilang gagawin. Tinawag ni Aling Rebecca ang tatlong aswang. Natigilan ang mga ito at bumaling sa kanya. Si Julie naman ay mabilis siyang pumuslit sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa loob, pero saglit lang din siya roon at lumabas din. Sa pagkakataong yon, hinarap na sila ng tatlong aswang para sila ay labanan. Nilabas ni Aling Rebecca ang dalawa niyang punyal at habang si Julie naman ay ang daladala nitong baston. Ngumisi si Julie habang sinusubukang inisin ang mga aswang. Si Aling Rebecca naman ay tumakbo agad patungo sa aswang na papasalakay na rin sa kanilang mag-ina. Nagpalit-palit ang tingin ko sa kanila habang hinihintay ko makapasok sa eksena. Pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkaduwag sa mga sandaling yon. Lalo na nang makita ko kung gaano kabilis kumilos ang mga aswang. Halos hindi ko na masundan ng tingin ng mga ito. Napakaliksi nila. Mabuti na lamang at mabilis din kumilos sina Aling Rebecca at Julie, kaya nasusundan nila ang mga aswang. Lumukso sa ere si Julie at mabilis niyang hinampas sa pisngi ang aswang na layog. Si Aling Rebecca naman ay sinakyan sa likuran ang aswang na lakaw at sinaksak niya ito ng punyal sa leeg. Pero nagulat silang mag-ina nang hindi man lang natablan ng kanilang atake ang tatlong aswang. Tumalikod ang mag-ina sa isa't isa, saka nagtanguan at pagkatapos noon ay mabilis silang tumakbo at pinaikutan ang tatlong aswang. Sunod-sunod ang kanilang atake gamit ang punyal at baston. Pero nasasangga naman yon ng dalawang aswang na layog gamit ang kanilang mahabang buhok. Si Aling Rebecca na may dalang punyal ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw at tumalon sa ere. Sinasabayan niya ang pagtalon ng isang mabilis na pag-ikot ng kanyang katawan. Ang aswang na nasa harap niya ay nabigla. Ngunit mabilis nitong iniharang ang kanyang buhok bilang panangga. Samantala, si Julie naman ay hinampas ng baston ang isa pang aswang. Pero muling nasangga ng mahabang buhok ng aswang ang kanyang atake. Biglang tumigil si Julie at tila nag-iisip siya. Hinawakan niya ang suot na anting-anting at para bang may binulong siya rito. Mukhang may naiisip siyang ibang atake
at kung paano nilang mag-ina natatalunin ang 3 aswang. Sinigawan ni Julie si Aling Rebecca na sundan siya nito. Agad naman na tumango si Aling Rebecca sa kanya. Tumakbo si Julie papunta sa isang malaking puno at mabilis na umakyat doon. Halos kusutin ko pa ang aking mga mata dahil sa bilis ng pag-akyat niya na parabang isang gagamba. Sinundan siya ni Aling Rebecca at nagtagpo sila sa isang makapal na sanga ng punong kahoy. Maya-maya pa ay noong magharap na silang mag-ina ay inilabas ni Julie ang lubid na nakatali sa baywang nito. Narinig kong sinabi niya kay Aling Rebecca na kailangan niyang itali yun. Nagtali sila ng isang bitag at nagabang sa ibabaw ng punong kahoy. Nang dumating ang mga aswang sa ilalim ng puno, biglang nagbagsakan ang mga kahoy na nakatali sa lubid. Dahilan para tumama ang mga yon sa mga aswang. Dahil dito ay pansamantalang nanghina ang mga aswang. Bumaba sina Aling Rebecca at Julie mula sa puno at sinamantala ang pagkakataon na yon. Mabilis silang lumapit sa mga aswang at nagpakawala ng sunod-sunod na mga atake. Pero nanlaban ng mga ito na parabang may lakas din sila tulad ng lakas na mayroon ng mag-ina. Narinig ko na tinanong ni Aling Rebecca ang isa sa kanila kung bakit hindi sila basta-bastang napapatay. Sumagot naman ang aswang na may tangan silang itim na bertud. Dahil dito ay nangunot ang noo ni Aling Rebecca at ni Julie. Sinubukan nilang kausapin ang 3 aswang na kailangan ng mga ito na ibigay ang itim na bertud sa kanila. Pero mariing tumanggi ang 3 aswang. Ayaw daw ng mga ito na maging mahina sila at ayaw rin ng mga ito na mapasakamay ng mag-inang antingera. Sumagot pa ang isang aswang na yun lang daw ang nagpapalakas sa kanila kaya hindi raw nila yun maibibigay. Dahil dito ay tumango sina Aling Rebecca at Julie. Hindi nila akalain na tatanggihan sila ng mga aswang. Napatingin ako sa loob ng bahay at kitang-kita ko sina Joey, Harry at ang buong pamilya ng kaibigan ko na nakatingin sa akin sa labas. Bakas sa mga mukha nila ang kaba habang nakatanaw sa akin. Ngumiti ako sa kanila at agad na kumaway. Subalit agad din akong bumaling sa pwesto nila Aling Rebecca at Julie para tignan ulit kung paano sila makipaglaban. Parang isang hangin kung kumilos si Julie. Si Aling Rebecca naman ay matayog kung lumundag. Hinawakan ni Aling Rebecca ang buhok ng 2 aswang. Dahil dito ay agad na pinutol ni Aling Rebecca ang mahabang buhok ng 2 aswang na layog. Halos maiyak ang mga ito habang hawak-hawak ang naputol na nilang buhok. Nanilisik ang mga mata ng mga itong nakatingin sa mag-inang antingera. Nakipaglaban ulit silang mag-ina laban sa 2 aswang. Sinusubukan pa ng mga ito na tumakas pero agad silang napigilan ni Aling Rebecca. Hinila niya ang isang aswang at malakas niya itong binalibag sa punong kahoy. Si Julie naman ay walang tigil ang paghampas ng baston sa isang aswang. Nanghina ang isang aswang hanggang sa mawalan na ito ng malay. Habang ang 2 ay nagdesisyon na tumakas na lamang habang humahangos at sugatan. Agad akong lumabas mula sa aking pinagkukublihan at hinarap ko sina Aling Rebecca at Julie. Pero ganoon na lamang ang gulat ko na ang isang pangit na itsura ay bigla na lamang tumungo sa akin. Bigla akong tinangay ng aswang na layog. Nagpumiglas ako mula rito para mabitawan niya ako. Pero kahit anong gawin ko ay mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sinubukan akong sundan ni Aling Rebecca pero sa bilis ng lipad ng aswang na layog ay hindi na nila ako mahabol. Narinig ko na lamang na nagsalita ang aswang na layog na kung gusto ko raw akong iligtas nila Aling Rebecca ay tumungo raw ang mga ito sa kanilang lungga.
Halos maiyak ako ng sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Napatingin ako sa hawak kong buntot na pagi. Walang pag-aalinlangan na hinampas ko yon sa kamay ng aswang. Narinig ko siyang sumigaw ng malakas dahil sa pagkakatama ng buntot pagi sa kanyang kamay. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin, pero hindi niya ako tuluyan na nabitawan. Sinubukan ko ulit siyang hampasin hanggang sa bitawan na niya ako. Napasigaw ako nang makita kong pabagsak ako sa punong kahoy. Hinanda ko agad ang aking sarili na kumapit sa mga sanga para hindi tuluyang magkalasog-lasog ang aking katawan. Napakapit ako sa sanga ng kahoy bago ako lumundag sa lupa. Ramdam ko ang hapdi sa aking braso dahil sa mga munting galos na aking natamo mula sa pagkakahulog. Agad kong pinulot ang buntot pagi nang maramdaman ko ang pagbaba ng mga aswang sa lupa. Tatlo na sila nakaharap ko ng mga sandaling yon. Tinignan ko ang buong paligid at nasa kapatagan kami kung saan may isang bahay sa unahan. Kumunot ang noo ko sa isang aswang na nasa gitna. Aswang na lakaw ito dahil wala siyang pakpak. Naglalaway siya na parang nauulol na aso at napakapangit ng kanyang itsura. Sa palagay ko ay siya ang pinuno ng dalawang aswang. Pero nang marinig ko na tinawag ng dalawang aswang na layog na ama ito, ay doon ko napagtanto na pamilya pala sila. Ang galing mo, bata! Ang lakas din ng loob mong saktan ng anak ko gamit yung munti mong sandata. Alam mo ba na isang balibag ko lang sa'yo, mawawalan ka na ng buhay. Mukhang bago ka lang dito ah. Mukhang hindi mo pa yata alam kung sinong kinakalaban mo. Dahil doon ay nanginig ako sa takot na wala ang lahat ng inipon kong tapang. Ginawa ko lang ang dapat na gawin. Wala ka na ron. Gusto ko lang makatakas mula sa inyo bago ninyo ko gawing pagkain. Mangyayari talaga yun. Oras na mapatay ko sila Rebecca at Julie. Hintayin na lang natin silang dumating. Kapag dumating sila, sisimulan na natin ang laro. Hayaan mong ako naman ang manalo ngayon. At ngayong gabi, nakatakda ang paghihiganti ko sa mag-inang yon. Kahit na kailan, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan at hindi ka magtatagumpay sa balak mo. Kakaibang talas ng dila mo, bata. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat. Sa tingin mo ba'y hahayaan pa kitang makaalis dito ng buhay? Akma na sana niya akong susugurin nang pigilan siya ng dalawang aswang na layog. Kaya tumigil siya at bumuntong hininga para mapakalma niya ang sarili. Ilang sandali pa'y lumapit sa akin ang dalawang aswang na layog at mabilis akong hinila papasok ng kanilang bahay. Sinubukan kong magpumiglas at hampasin sila ng buntot pagi na aking hawak. Ngunit mabilis na hinawakan ng isang aswang ang aking braso. Pinilit niyang ibuka ang mga daliri ko sa pamamagitan ng pag-aangat ng aking hiniliit. Napasigaw ako sa sakit, kaya naman nabitawan ko ang buntot pagi. Tawang-tawa silang dalawa habang papasok ng kanilang bahay. Ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla silang magpalit ng kanilang wangis. Nag-anyong tao sila. Kumurap-kurap pa ako ng ilang beses dahil sa pag-aakala na baka namamalikmata lamang ako. Pero tunay na nagpalit ng anyo ang mga aswang. Magaganda sila at napakakinis ng kanilang mga balat. Sa palagay ko ay kasing edad lang sila ni Julie. Pumasok naman ang isang lalaki na halos kasing edad ni Aling Rebecca. Pinagtulungan nila akong tatlo na igapos sa isang haligi ng kanilang bahay. Sinubukan kong magpumiglas at sumigaw ng ilang beses at humihingi ako ng tulong. Huwag ka nang magpumilit at magsayang ng pagod dyan, bata. Kahit anong gawin mo sigaw, walang makakarinig sa'yo. Kahit subukan mo mang tumakas, ay hindi ka makakatakas. Walang makakakita sa'yo rito. Kung ako sa'yo'y manahimik ka na lamang. Nandito ko na sa tahanan ko, kaya't hintayin na lamang natin na dumating ang mag-inang antingerong yun. At sabay-sabay ko na kayong tatapusin.
Hindi ka magtatagumpay. Matatalo ka rin nila. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Natatawa siyang umiling bago ko tuluyang tinalikuran. Pumasok na sila sa kanilang mga silid at iniwan na nila akong tatlo sa pinagtalian nila sa akin. Sinubukan kong sumigaw ng sumigaw, pero parang wala man lang boses na lumalabas sa bibig ko. Nagsisisi ako sa mga sandaling yon na sana ay hindi na ako lumabas ng bahay nila Joey at sinunod ko ang bilin ni Aling Fresi. Sana ay hindi ako malalagay sa sitwasyon na kinasasadlakan ko ng mga sandaling yun. Alam ko na niligaw ako ng aswang. Nasa teritoryo nila ako kaya mahirap kina Aling Rebecca na hanapin ako. Kahit madaanan nila itong lugar, hindi nila mapapansin na may bahay. Huminga ako ng malalim at ipinikit ko ang aking mga mata. Taimtim akong nanalangin sa Diyos. Humingi ako ng tulong sa Kanya na iligtas ako sa mga sandaling yun. Hindi ko maiwasan ang kabahan para sa sarili ko. Naisip ko ang pamilya ko sa Quezon at ayaw ko pang mawalay sa kanilang lahat. Nakatulugan ko na lamang ang aking pag-iyak. Nagising na lamang ako sa naririnig kong ingay sa labas. Pagmulat ko ng aking mga mata ay madilim pa sa paligid at parang may kung anong kaguluhan na nangyayari sa labas ng bahay ng mga aswang. Narinig ko ang boses ng lalaking aswang na sumisigaw at mukhang may kalaban ito. Hindi ko akalain na matatagpuan ninyo ang tahanan ko, Rebecca, Julie. Kanina ko pa kayo hinihintay na mag-ina. Naghihintay rin sa loob ang taong pinunta nyo rito ngayon at bihag namin siya. Ilang sandali na lamang, magsasama-sama na kayo sa kabilang buhay. Bigla akong nabuhayan sa loob nang marinig ko ang sinabi ng lalaki. Kung ganoon ay naroon na ang mag-ina para iligtas ako. Mabilis akong nakaisip ng paraan kung paano makakawala mula sa pagkakatali sa akin sa haligi. Noong makita ko na may pakong nakausli sa gilid ng haligi, ay agad ko roong kiniskis ang tali. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi yon napipigtas. Matagal din bago ko tuluyang nalagot ang taling nakatali sa mga kamay ko at pagkatapos nga'y agad kong hinubad ang tali sa aking paa. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin ang dalawang babaeng aswang at nang makita ko ang mga ito na nasa labas din, ay agad akong tumungo sa likuran para doon dumaan. Pagkalabas ko, ay agad akong nagtago sa dingding ng bahay. Hindi ako lumabas hanggat hindi pa ako sigurado na ligtas na ako. Kitang-kita ko ang pakikipaglaban nila Aling Rebecca at Julie sa tatlong aswang. Napatingin ako sa buntot pagi na nasa lupa. May nag-udyok sa akin na kunin yun pero hindi ko magawa. Malapit kasi ang pwesto nun sa tatlong aswang. Mabilis na nagpakawala ng suntok si Julie sa dalawang layog na aswang. Pinaghahampas niya ang mga ito ng kanyang baston. Hindi siya tumigil hanggang hindi nasisiguro na mapapatay niya ang mga ito. Pero lumalaban din ang dalawang aswang na layog at mukhang hindi magpapatalo ang mga ito. Habang abala si Julie sa pakikipaglaban, napansin niya ang isang patalim na lumipad papunta sa kanya. Agad siyang umiwas at nakita niya si Aling Rebecca na bumagsak sa lupa. Hawak nito ang punyal. Sa isang mabilis na galaw, pinalipad ni Aling Rebecca ang punyal na hawak sa isang aswang. Bumaon yun sa leeg, dahilan para sumirit ang dugo nito at bumagsak sa lupa. Galit na sumugod ang dalawang aswang kay Aling Rebecca. Agad na tumungo si Julie sa kanyang ina at tinulungan ito. Pinaikot-ikot niya ang kanyang baston at nagawa niyang masangga ang bawat atake ng aswang. Yun ang pagkakataon para basagin ni Julie ang bungo ng isang aswang na layog. Galit na galit ang lalaking aswang at narinig ko si Aling Rebecca na kinausap ang aswang na lakaw. Tinawag niya ito sa pangalang Binoy at sinabihan niya itong itigil na ang ginagawa nitong kasamaan.
Pero hindi siya pinakinggan ni Binoy. Sa halip, sinugod siya nito ng walang pag-aalinlangan. Hinarap nilang mag-ina ang lalaking aswang ng buong tapang. Sa bawat galaw nilang mag-ina ay makikita ang determinasyon na patayin si Binoy. Naroon din ang kakaibang lakas sa kanila na nagmumula sa kanilang mga anting-anting na suot. Nanghina ang aswang at bumagsak sa lupa at nangingisay na ito. Nakita ito ni Julie na nabigyan siya ng bagong lakas. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ng mahigpit ang hawak na baston at hinampas yun ng buong lakas sa ulo. Si Aling Rebecca naman ay malakas na ibinaon ang punyal sa dibdib ni Binoy. Hingal na hingal silang dalawa habang nakatingin sa tatlong katawan ng aswang na pare-parehong wala ng buhay. Agad na nagsindi ng apoy si Aling Rebecca at itinapon yon sa katawan ng mag-aamang aswang. Pinagmasdan nila itong unti-unting lamunin ng apoy. Doon na ako lumabas mula sa aking pinagtataguan. Agad akong lumapit sa kanila. Nagulat sila sa akin pero kalaunan ay natuwa nang malaman nilang ligtas ako. Tinanong ko sila kung paano nila yun nagawa at sinabi nila sa akin dahil yun sa kanilang anting-anting. Hindi ako makapaniwala sa mga sandaling yun na muli ko silang makakaharap at makakausap. Isang mandirigma na kahanga-hanga ang mag-inang antingera ng Nueva Vizcaya. Simula ng gabing yun, inuwi nila ako pauwi sa bahay nila Joey. Nagpasalamat ako sa kanilang pagliligtas sa akin. Natuwa naman sila Joey at Harry nang makitang ligtas ako. Nagpasalamat din sila Aling Fresi dahil walang nangyari sa aking masama. Kinabukasan nun, nagpaalam na rin kami para bumalik sa Quezon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko habang paalis kami. Doon ko kasi naranasan ang mga hindi ko pa nararanasan at ito nga, ang makasaksi ako ng naglalaban ng mga antingera at mga aswang. Marami rin akong natutunan sa mga nangyari na hanggang ngayon ay hindi ko nakakalimutan. Pare-pareho na kaming tatlo na may sarili-sarili ng pamilya. Madalas pa rin kaming magkita ni Harry dahil nasa Caloocan naman siya ngayon. Ngunit si Joey, mula nang bumalik siya sa Nueva Vizcaya, ay hindi na siya bumalik pa sa Quezon. At ang huling balita ko nga ay noong nag-asawa na siya. Wala na rin akong naging balita pa kina Aling Rebecca at Julie. Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ng aking kwento. Maraming salamat po. Wakas.